Ayon po sa isang eksperto, sa XRP raw ang pinaka-obvious na bilhin sa panahon ngayon. At bakit kamo? Dahil habang si Bitcoin at si Ethereum ay naging sobrang mahal na, si XRP naman ay nananatiling abot kaya. Pero may lakas pa na pang long term. Kung ikaw po ay isang bagong crypto trader o isang Pinoy na gustong magsimula sa mababang kapital, baka ito na ang sign mo. Kaya sa video na ito ay bubusisiin natin kung bakit sinasabi ng ilang eksperto na si XRP ang best option ngayon para sa mga retail investors. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, alam naman natin na si Bitcoin ay halos umabot na sa presyong $120,000. Samantalang si Ethereum naman ay nasa itaas na ng $3,500. Sa ganitong halaga, marami pong small investors or mga bagong salta sa crypto ang natatakot o nahihirapan ng bumili. Sa totoo lang, kung may 5,000 piso ka lang, sobrang liit lang ng portion ng Bitcoin or Ethereum ang mabibili mo. Parang hindi sulit, di po ba? Ito ang dahilan kung bakit si Ginoong Dom Cook, siya po ang co-founder ng ECA, ay nagsabi na ang mga tao ngayon ay mas pipiliin itong si XRP. Ito daw ang pinaka-obvious na bilhin dahil sa presyo nito, at sa simple pero malakas na investment case. Ayan. Ngayon ay ano po ang meron kay XRP na wala naman sa iba? Ayon po ulit kay Ginoong Kwok, simple lamang po ang dahilan. Si XRP ay mas mura kaysa sa mga top tier coins. Pero meron po siyang malaking potensyal. Umabot na raw sa $3.60 ang presyo ni XRP kamakailan at kahit ganon, mas abot kaya pa rin siya kumpara kina Bitcoin at Ethereum. Pero hindi lang presyo ang basihan. May utility po itong si XRP. Ginagamit siya para sa mabilis at murang cross-border payments. Kaya hindi lang siya hype or meme. May tunay po siyang gamit sa totoong mundo. At dahil dito, maraming analyst ang naniniwala na si XRP ay may potensyal na tumaas pa lalo. Ngayon ay bakit po mahalaga ang simplicity ni XRP para sa mga baguhan? Ayan. Isa pang punto na binanggit ni Ginoong Kwok ay ang simplicity ni XRP. Para po sa mga first-time investors, mahalaga po ang asset na madaling intindihin. Kapag nakita mong mura, kilala, at may matibay na pangalan, automatic na bibili ka. Ganito po ang psychology ng market. Kung matatandaan po ninyo, si Shiba Inu at si Dogecoin ay sumikat noon dahil sobrang mura. Sa maliit na halaga ay pwede kang bumili ng milyong-milyong tokens. Pero ang kaibahan, meme coins lang ang mga ito. Sa XRP ay meron po siyang totoong gamit at pinaniniwala ang susunod na malaking crypto na pwedeng magpayaman. Ngayon ay posible ba talagang maging susunod na Bitcoin itong si XRP? May mga analyst na naniniwala na si XRP ay may kakayahang mag-produce ng mas maraming milyonaryo kaysa kay Bitcoin. Isa po sa kanila ay itong si Ginoong Amonix na nagsabi nito sa kanyang recent analysis. Ibig sabihin ay kahit matagal na sa industriya si XRP, parang nagsisimula pa lang talaga ang kanyang journey. May mga nagsasabing ito raw ay wishful thinking lang or sobrang optimistic. Pero kung titignan po natin ang kasaysayan, si Bitcoin din naman noon ay pinagdudahan. At ngayon, tingnan mo na lang kung nasaan na po siya ngayon. Sino-sino naman po ang bumibili kay XRP ngayon?
Kung titingnan po natin ang datos ng XRP Rich List, makikita natin karamihan ng may hawak or holdings kay XRP ay mga retail investors. Katulad mo, katulad ko. Sa halos 6.7 million wallets na may XRP, 5.7 million po dito ay mga maliliit na holders lamang. Ibig sabihin, hindi mga malalaking institution kundi mga simpleng investors ang bumubuo sa community ni XRP. May halos 2.9 million wallets na may hawak lamang ng 0 to 20 XRP at may 2.5 million na may hawak lang ng 20 to 500 XRP. Malinaw po ang mensahe. Si XRP ay talagang coin ng masa. At ayan, sa simpleng salita, ang case po ni XRP ay tungkol sa accessibility. Abot kaya po siya, kilala siya, may totoong gamit po siya, at may community siya na puno ng tunay na tao, hindi lang puro whales o institution. Ito ang dahilan kung bakit sa panahon na sobrang mahal na ng ibang mga coins, si XRP ang nagiging obvious choice ng marami. Hindi mo kailangan ng milyon para makapagsimula at may pag-asa kang makakuha ng gains habang hindi pa siya sumasabog katulad ni Bitcoin dati. At para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, napakahalaga po ng ganitong oportunidad. Sa halagang 1,000 pesos o mas mababa pa, ay pwede ka nang makabili ng ilang XRP. Hindi ito pang mayaman lang. At dahil karamihan sa atin ay nagsisimula pa lamang sa crypto, si XRP ay isang matibay na entry point para makilahok sa digital economy. Kung matalino kang mamili at kung kaya mong magtiis at mag-research, pwedeng si XRP na ang unang hakbang mo sa pagkakataon ng financial freedom gamit ang crypto. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay si XRP ay underrated. Hindi siya palaging nasa spotlight kagaya ni Bitcoin at Ethereum, pero siya po ay matatag. Meron po siyang identity. Meron po siyang actual use case. At kung pagbabasihan natin ang galaw ng retail market, may malaking posibilidad na sa susunod na bull run, siya po ang magiging bida. Pero syempre, paalala lamang po, kahit gaano pa ka-obvious ang isang investment, kailangan mo pa rin ng due diligence. Mag-research ka, intindihin mo ang risk, at higit po sa lahat ay mag-invest ka lang ng kaya mong mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.